Ayan. Hello guys! Good morning and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 18, Tuesday. So share ko lang sa inyo guys yung ating experience dito sa tindahan. So ito guys ay pwede nating matututunan lalo na sa mga gustong magkaroon ng tindahan. So share ko lang guys no kasi since baguhan ako noon, syempre ganun talaga ang ugali ng baguhang tindahan na yung excited bumili ng mga paninda. So hindi na natin natingnan no, na sumobra na pala tayo sa bili ng ganito at hindi tayo survey muna kung ano yung mga item na mabenta. So, syempre guys, yung mga basic, ano na yun, matik na yun. No? Bili natin yung mga basic like itlog, noodles, mga dilata, mga kape, yan. Pero pag bumili tayo guys, yung sakto lang, huwag madamihan kasi pwede naman tayo bumili next week, 'di ba, kung naubusan na tayo. So, wag yung madamihan guys kasi experience ko yan guys, no. Meron tayong mga customer, lalo na may mga customer din tayo na nagre-request na bumili ka ng ganito. Pero pag binili mo na at sabihin mo sa kanya may ganito ka na, hindi naman din siya bibili, 'di ba? So, 'yun, natitenga lang yung ating paninda. So, ganun guys. Like example guys, no, nag-request sa akin dati, nag-request sa akin ng diaper na adult. So, bili daw ako ng madamihang yung isang pack kasi bibilihin niya. So sinabi ko sa kanya, "Nay, meron ako nung kasi bumalik. Mayroon na akong diaper na adult." So syempre guys, yun ay mahal. Nasa 500 data noon. Mga ilang peraso ba yun? 10. So 10 ba? Basta mga ganun guys, more than or almost 10. So bumili ako, nasa 500-600 ata yung halaga nun. Tapos hindi na nga niya binili. So nakabili na daw siya. So 'di ba? Masakit sa ulo. May ganun tayong mga customer. So, nabenta naman siya guys, pero grabe, umabot siya ng ilang taon. Siguro mga almost 2 years din na naubos, Since nga may mga nagkakasakit tayo dito na matatanda, kailangan ng diaper. So, dun lang siya na naubos. Pero ngayon guys, kung bibili man tayo ng ganun guys, siguro yung isahan lang, dalawahan, para hindi tayo natitenggahan. Kasi mahirap pag natenggahan ka guys, yung pera na imbis na napapaikot mo, andon tenga. Umaabot ng ganun katagal, sayang na pwede natin ibili sa ibang paninda na nabibenta agad-agad. So ayan, so experience ko din yan guys, no, yung mga kape, like may dati napakalakas ng, so ito pagkakamali ko naman to guys, no, malakas yung kape natin guys, like sa Great Taste Choco, lumakas siya. So since na mabilis nga siya, so syempre dinamihan ko din siya ng bili. So nung dinamihan ko na ng bili guys, siguro mga ilang araw, parang nagbabago. Huwag nating anuhin guys, no, talagang ang paninda guys, talagang kung minsan malakas, minsan humihina, minsan nagbabago talaga siya, na minsan ito mabenta ngayong araw na to, mabenta ngayong buwan na to, kaya nabukasan sa sunod na buwan talagang hindi na, wala nang bumibili, nagbabago talaga guys. Katulad nga nung Great Taste Choco ko guys, no. So dinamihan ko kasi nga mabenta. Tapos nung mga ilang napapansin ko parang hindi na gumagalaw. So alam niyo naman yung kape, di ba guys, yung mga twin pack. Pag hindi siya nagagalaw, talagang naninigas. So ang ginagawa ko para lalo na mga nakasabit-sabit, naninigas siya. So ginaganon ko pa siya para madurog ba, para matanggal yung buo-buo niya. So ayun, so lesson learned na dapat pag bumili tayo yung sakto lang. Kaya lang ubusin ng week or kasi pwede naman tayo bumili ulit, diba? Kung if ever man maupusan tayo ng ganun, may mga customer naman tayo na bibili sa ibang, like sa kape, bibili ng ibang kape na lang, diba? Ganun. So, aside pa dun guys, no, yung sa 1.5. So, 1.5 guys, mapapansin natin, mabilis lang pala siya mag-expire. Siguro mga 2-3 buwan, mga ganun pag binili natin, mag-i-expired na siya. So, dati guys, bumili ako ng ganyan, sa madamihan, siguro mga nakapak ata yun dati. So, bumili ako, hindi pala siya mabenta noong panahon na bago ako nagtitinda. So, syempre guys, may gano'n na-expirean ako. So, expirean ko ako ng Sprite, Royal, kahit Coke na ngayon na mabenta naman na, okay naman na ngayon. Pero pag bumibili ako ng mga 1.5 guys, no, minsan lang, sa Coke, 5 piraso, sa Sprite, 2, sa Royal, 2, ganun lang. Pag naubos, saka ulit bumili. Kasi pwede naman tayong bumili. Pwede naman kami bumili lang dito medyo malapit. Hindi doon sa binibilan talaga namin sa RCS. So pag naubusan, like sa sigarilyo din, ganun, bumibili lang kami dito malapit lang. So ayan, pwede tayong bumili. Huwag yung madamihan guys kasi sayang. Buti na lang that time guys, may magbe-birthday sa amin. So okay pa naman sa, 'di ba pag expired, mga ganyan din naman natin tinatapon din. Na pwede naman natin gamitin na tayo na lang. So yun, yung may nag-birthday sa amin, yun ang ininom namin. May spirit pa rin naman. kaya okay lang. So 'di ba? Ganon. So, wag nating itapon. Like, may mga ganun tayo, mga item na pwede pa naman natin gamitin pag expire na. Tayo na lang. Kasi, wag natin ibenta sa ating customer guys. Kasi pag binenta natin yan sa customer guys, no, i-chismis ka na yan sa mga kapitbahay niya na nagbibenta tayo ng expired, di ba? So, hindi lang natin napansin na expired, na ka na chismis ka na. Yung thinking nila na yung tindahan mo,
may nagbibenta ka ng mga expired. So iwasan natin yan guys. Pag napansin natin na yung item natin ay matagal na dyan at hindi gumagalaw, tingnan natin, tanggalin natin kung expired na kasi mahirap pag nagbibenta ka ng ganun, di ba? So aside pa dun guys, no, baka di nila napansin, nabenta natin, expired na gamit nila, di ba? Baka makasama pa sa kanila, makatmatcha nila, tayo pa yung may kasalanan. Yan. So ano pa ba guys ang mga item na dapat. So, syempre guys, no, pag bumili tayo, pag nag-grocery tayo, piliin natin, tingnan natin yung mga expiry date guys na mas matagal pa. So, yun ang kunin natin. Kasi may mga ganun guys lalo na sa mga dilata. May makikita ka naman na year. Like example, 2025 ngayon, di ba? Mayroong year 2026, 2027 na naka-display na. So, pwede natin kuhanin yung 2027. Okay lang naman yun na hanapin mo yun. Kasi minsan guys, sa likod yan nasa likod yung mga matatagal ang expiry date. So, ganun ang ginagawa ko. Medyo yung mga matatagal na expiry, yun na yung kinukuha ko. So, yun. So, talagang sa tindahan guys, may madami ka matututunan, no? So, ano man yung nire-request ng ating customer guys na sa tingin natin na mabenta, bumili lang tayo ng sakto, huwag madamihan kasi mahirap nga ma-expirean. At saka mahirap din yun na natitenga yung ating item na matagal siyang mabenta. Kasi pwede, yung sana na napapaikot natin, nabibili na natin ulit, diba? So, ganun. So, since nga guys na yun na yung mga ginagawa ko ngayon, di na katulad dati na napakadami kong expired. So may expired man ako, siguro mga isa, dalawa, pero ginagawa ko, kami na gumagamit. So yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.